Ciao guys! For today's video ay magluto tayo ng authentic Italian carbonara. So sobrang challenging to pero talagang sinubukan ko for the second time na magluto nito ulit. So tara guys! So pinakauna na ginawa ko ay yung prepare ko yung eggs natin. So 4 yan na eggs guys. Yes, 4 dahil 4 na lang yung itlog namin na nandito. At yan na nga. So, yung pasta water natin, inilagyan ko ng asin. Opo, asin lang dahil asin lang talaga yung nilalagay dito at wala nang iba, wala nang oil. At pinagpatuloy ko yan at nung na-mix ko na nga yung egg, scramble ko na ay nilagyan na namin ng cheese. Ayan yung cheese. So, yung ginamit talaga namin dito ay yung pecorino cheese. Sa dami-dami ng uri ng cheese, yan daw yung pinaka-perfect talaga for carbonara. Sabi ng asawa ko, syempre maniniwala ako. At hinalo ko siya ng mabuti. Tinidor yung ginamit ko, pero pwede kayong gumamit ng kutsara para mas madaling haluin yung cheese at yung eggs. Pero dito, nakita ko na medyo malabnaw pa siya. Parang kulang yung cheese natin. Kaya, kumuha pa ako ng isang pack at dinagdagan ko pa siya. Pero yung dinagdag ko dito ay mga kalahati na lang. At hinalo-halo ko ulit siya. Ayan, makita nyo naman yung mixture niya, diba? Hindi na gaya kanina na malabnaw. At syempre, pinakamahalagang ingredient natin ay yung black pepper. Dahil ito yung bibigay ng masarap na lasa talaga. Mas madami, mas masarap. Ayan. At ito naman ay yung guanciale. Cured meat siya na talagang ginagamit para sa carbonara. Ayan, di ba? Tinatry na kainin ng asawa. Kinain niya yun, guys. Pero sabi ko, mahirap to na slice. Kaya nagpatulong na ako pag-slice sa kanya. So, dito pala sa pan, unang-una ay flinatin ko siya. Parang in-scatter ko siya dyan para mas maganda yung pagkakaluto niya at binuksan ko yung kalan. Hanggang sa maging ganito dahil kailangan talaga natin yung mantika niya. Hindi natin kailangan maglagay ng oil. At eto na nga, nung kumulo na yung tubig, inilagay natin yung spaghetti. Yes, spaghetti yung tawag sa pasta na yon. Hindi yung gaya sa atin, yung spaghetti ay pula yung sauce, diba? At eto na siya, nung lumabas na yung mantika niya, ay tuloy-tuloy ko ng prepare ito. Nilagyan ko ng tubig, ng pasta water, yung egg mixture natin. Yan, diba? 4 ingredients yan, egg, cheese, pepper, plus pasta water, o diba, 4. At yun na nga, so critical din yung time ng ating spaghetti, ng pasta, kaya dapat sa time talaga niya na pag nakalagay na 9 minutes ay 9 minutes lang talaga. Kung 10 minutes, 10 minutes lang talaga. Dahil dyan, masarap ang pagkalambot ng al dente na pasta. So yun, tinanong ako ng asawa kong Italian ba ako, sabi ko adobo ako. Ayan, so nilagay ko na yung pasta at di ko na siya nalagyan ng pasta water dahil naitapon ko na yung pasta water lahat. Pero pwede nyo siyang lagyan ng pasta water and then pag na-mix nyo yun ay ilagay na rin ito, yung may egg. At very critical din tong time na to dahil kailangan nyo talaga siyang haluin ng mabilis guys. Dahil baka mamuo yung eggs natin at maging scrambled egg, diba? Scrambled egg pasta, char. At ayan na nga. So, ginamitan ko na siya ng isa pa para talagang maihalo siya ng mabuti. Ayan, ready na siya. Yes, ganyan lang kasimple yung carbonara dito. At ready na. At sinerve na rin namin. Ito yung unang plato at binigay na namin sa mother-in-law ko. Kinakabahan ako. Sana talaga ay magustuhan niya. So, ayan. So, pakinggan natin yung sasabihin niya. Nox, brava daw. So, magaling daw ako, char. Ayan, sobrang natouch talaga ako dahil very appreciative sila. Thank you for watching.